Shalom sa inyong lahat. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ng tao na nagtitiwala sa tao at ginagawang kalakasan ang laman at ang puso ay lumalayo sa Panginoon. Jeremias 17:5. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalayan kong maging pagpapala sa iyo ito tuwing ikaw ay magbubukas at manunood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Darating ang araw na madadagdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa ibang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Tumutupad ka ba sa kagustuhan ni Kristo bilang isang tagapagtupad para sa sanlibutan? Misyon ng Diyos, aking misyon. Bago tayo pumalaot ay manalangin mo tayo. Mga minamahal, yamang ipinangako sa atin ang mga bagay na ito, alisin natin ang ating sarili, ang lahat ng nakapagpaparumi sa ating katawan at sa ating espiritu. Sikapin nating mamuhay ng may ganap na kabanalan at paggalang sa Diyos. Amen. Nasa pangatlong leksyon na tayo at ang pamagat ay ang panawagan ng Diyos sa misyon. Susing talata, mga Gawa 1:8. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Ang kapangyarihan para sa espiritual na pamumuhay tungo sa pakipaglabang espiritual ay ginagarantiyahan ng banal na Espiritu. Kapag isinuko natin ang ating buhay sa Panginoong Hesus, tayo'y mapupuspos ng Espiritu ng Diyos. Panimulang salita. Kung minsan, maaaring alisin tayo ng Diyos mula sa ating komportableng lugar at gawin tayong kanyang mga saksi. Ang isang halimbawa nito ay ang paghiwa-hiwalay ng mga tao sa Tore ng Babel. At saka, si Abraham ay humayo mula sa kanyang inang bayan tungo sa ibang bilang isang paraan ng pagsaksi. Ang mga alagad ni Jesus ay humayo mula sa paggawa sa gitna ng kanilang sariling bayan tungo sa paggawa para sa iba. Ang pag-uusig ay naging isang paraan ng pangangalat ng mabuting balita sa buong sanlibutan. Muli ay tatlong paghahati ng leksyon. Una, kumilos, lagpas sa komportableng mga zona. Ikalawa, ang panawagan kay Abraham. Ikatlo, mga prinsipyo sa likod ng panawagan ng Diyos. Doon sa una ay may dalawang isipan. Ang sa lumang tipan at sa bagong tipan. Titingnan natin yung pagkilos lagpas sa komportableng mga zona. Sa ikalawa ay may dalawa rin na isipan. Mga pagpapala at ang ikalawa ay mga pagsubok. Sa ikatlo ay magpapasimula kung nasaan ka. So, titingnan natin yan bilang prinsipyo sa likod ng pagkakatawag sa atin ng Diyos. Unang pagkakahati, kumilos, lagpas sa komportableng mga zona at ang unang kaisipan sa lumang tipan. Heneses 11:9, kaya't ang ipinangalan dito ay Babel, sapagkat doon ay ginulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa at mula roon ay kinalat sila ng Panginoon
sa ibabaw ng buong lupa. Pagtatayo ng Tore ng Babel. Upang maabot ang iba, pakay ng Diyos para sa atin na lumipat ng lagpas sa ating komportableng zona o lugar. Ang pagnanasang manatili lamang sa ating sariling kamag-anakan at lahi o lipunan ay maaaring mauwi sa pagiging makasarili kahit pa sa kasamaan. Ang panganib na ito'y isa sa mga leksyon mula sa kwento ng Babel. Upang gumawa ng pangalan para sa ating sarili, Heneses 11:4. Yan ang pakay nila sa pagtatayo ng tore. Sa mundong ito, hindi ba ito ang kalakaran, ang gumawa ng pangalan para sa sarili? Sabi pa nila, baka tayo magkawatak-watak sa ibabaw ng buong lupa. Nais nilang magkakasama-sama dahil sa kanilang makasariling dahilan. Hindi sila nagtiwala sa Panginoon Diyos nang hindi niya muling sisirain ang lupa sa pamamagitan ng tubig. Heneses 9:14 at 15. Ang pangako ba ng Diyos ay hindi sisirain ang mundo? Ang pangako niya ay nasa paraan ng pagsira. Hindi na gaya ng bahang tumitil ng lahat ng uri ng buhay na nasa labas ng daog. Ano ang gagamitin niya sa susunod na sisirain niya ang daigdig? Apoy. Subalit may ibang panukala ang Diyos. Sila'y nagkakaisa sa gawain ito. Talatang 3, 4 at 6. Sabi nila, halik kayo, tayo gumawa ng matisa. Halik kayo, tayo magtayo mismo. At sinabi ng Panginoon, tignan ninyo, sila'y iisang bayan at may iisang wika. Halik kayo, tayo bumaba at ating guluhin ang kanilang wika upang hindi nila maunawaan ang pananalita ng bawat isa. Ito ang paraan para hindi may tuloy ang pagtatayo ng tore. Ang sabi ng talata, halik kayo, let us go down. Hinighlight ko yung salitang us. Nagkakaisa ang mga tao sa paggawa ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Nagkaisa rin ang mga kaanib ng pagka-Diyos na ituwid ang kanilang kamalian para sa kanilang ikabubuti. Ang tatluhan ay nagkakaisa sa kanilang pagkilos. Makikita rin ito sa kanilang paglalang ng tao sa Heneses 1:26. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Ang salitang Diyos sa talatang ito ay Elohim na maramihan. Pagkat ang pang-isahan ay El. Ikalawang kaisipan sa bagong tipan. Makikita ba natin ang moving beyond the comfort zone? Ang ating talata, Magawa 8:1 at 4. Nang araw na iyon, nagkaroon ng malawakang pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At lahat ay nagkahiwa-hiwalay sa buong lupain ng Huda at Samaria maliban sa mga apostol. Ang mga nagkawatak-watak ay naglakbay na ipinangaral ang salita. Hanggang sa panahong ito, ang unang iglesia ay karaniwang nasa Jerusalem o nasa loob ng teritoryo ng mga Hudyo.
at kasama ang mga Hudyo. Nang magpasimula ang pag-uusig, si Saul na isang debotong Hudyo at Pariseo ay aktibong sangkot sa pag-uusip niyan. Ang iglesia sa Jerusalem ay nagkalat sa buong Judea at Samaria. Ang mga nagkawatak-watak ay naglakbay na ipinangaral ang salita. Nabasa natin kanina yan sa talatang 4. Kahit pagkatapos na ang iglesia ay nagpasimulang kumilos palabas sa Jerusalem, ang mga mananampalataya ay nangangaral pa rin sa mga rehiyon ng mga Hudyo o sa mga kapitbahayan ng mga Hudyo sa ibang mga lungsod. Hindi nila pinangaral ang mensahe sa kanino man maliban sa mga Hudyo lamang. Ang unang iglesia ay walang pakay na makitang kumaroon kay Kristo ang mga Hintil. Meron pa rin silang napakakitid na pananaw sa maging misyon ng iglesia kahit kinausap sila ng masinsinan ng Panginoong Hesus bago siya bumalik sa langit. Kahit naibuhos na sa kanila ang banal na Espiritu sa Pentecostes, ganun din ba tayo? Si Pedro, isa sa mga pangunahing tao ng unang iglesia, ay tutol sa pagdala ng mensahe ng Ebanghelyo sa mga Hintil kahit pagkatapos na magpasimulang gawin ito ni Pablo. Gayunman, kinilos ng Diyos si Pedro mula sa kanyang komportabling zona at binago ang kanyang puso. Maalala ninyo ang kanyang pangitain sa katanghalian tungkol sa isang malapad na kumot na puno ng sari-saring karumal-dumal na hayop. Sinabihan siyang kumatay at kumain. Naunawaan niya ito na mga Hintil. Ayon sa paliwanag ng mga tao ngayon, dalawa raw ang nilinis ayon sa pangitain. Tao at mga karumal-dumal na hayop. Kaya pwede ng kanin ang mga hayop. Natutunan niya ang tungkol sa tunay na kasama ng Ebanghelyong Komisyon at kung ano ang sadyang gagampanan ng kamatayan ni Jesus para sa buong daigdig. Yun ang isa sa mga paglayo sa comfort zone sa Bagong Tipan. Ang comfort zone nila ay ang pangangaral lamang sa mga Hudyo sapagkat hindi pa sila nakaka-move on mula sa kaisipan na ang kaligtasan ay para sa mga Hintil din naman. Ikalawang pagkakahati. Ang panawagan kay Abraham. Ang unang kaisipan, mga pagpapala. Genesis 12:1-3. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain, gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala. Pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo, at sa pamagitan mo ang lahat ng angkan ng lupa ay pagpapalain. Si Abraham, isang paraan upang matupad ang layunin ng Diyos sa lupa. Kung ang Diyos ay may panukala para sa iyo, maaaring ito'y isang pagtawag sa iyo upang iwan ang iyong pinalawak na pamilya at ang iyong bayan at pumunta sa isang lugar na
bubuksan niya para sa iyo upang paglingkuran siya, upang ikaw ay maging isang pagpapala sa iba. Ang tamang paglilingkod sa iba ay pagpapala sa kanila. Ang hindi tunay ang paglilingkod kapag ang focus ay sa sariling pakinabang. Halimbawa, para makatanggap ng parangal mula sa mga tao para sa sarili. Ipang pangako ng Diyos. Henesis 3:15. Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa, at sa iyong binhi at sa kanyang binti. Ito ang dudurog sa iyong ulo, at ikaw ang dudurog sa kanyang sahog. Tutuparin ng Diyos ang pangakong ginawa sa halamanan ng Eden, na may isang darating bilang isang solusyon sa problema ng kasalanan. Itong solusyon, si Jesus, ang Mesyas, ay babangon mula sa linya ni Abraham at Isaac sa pamamagitan ni Sarah. Hindi sa pamamagitan ni Hagar at Ismael, Henesis 16, o kaya kay Eleazar, Henesis 15, ang tagapamahala ng kanyang sambahayan, na ang dalawang ito, yung kay Hagar at kay Eleazar, ay parehong mga kagawian ng panahon nila para magkaroon ng tagapagmana at tagapag-alaga sa katandaan. Kalawang isipan, mga pagsubok. Henesis 12:18-19. Tinawag ni Faraon si Abraham at sinabi, "Ano itong ginawa mo sa akin? Bakit hindi mo sinabi sa akin na siya ay iyong asawa? Bakit mo sinabing siya ay aking kapatid, na ano pat siya ay aking kinuha upang maging asawa? Kaya't ngayon, narito yung asawa, siya ay kunin mo at umalis ka." Ano ba ang mga pagsubok? Una, noon ang mga Kananeo ay nasa lupaing iyon. Yung lupaing sinabi na ibibigay sa kanya. Ang mga Kananeo ay mga paganong kilala dahilan sa kanilang kalupitan at karahasan. Yan ang unang problema niya sa pagdating sa Kanaan. Walang dudang kinailangan ni Abraham ang pampalakas loob. Kaya sinabi ng Panginoon sa kanya, ibibigay ko ang lupain ito sa iyong lahi. Ikalawa, at isa sa unang bagay na hinarap niya ay isang tagutom. Napakasama nitong tagutom na kinailangan niyang iwanan ang lugar na sinabihan siya ng Diyos na manirahan at pumunta sa ibang lugar. Ikatlo, ang hari ng Ehipto na pag-alaman ang kagandahan ni Sarah ay ipinakuha siya sa kanyang palasyo. Binabalak na gawing siya ang kanyang asawa. Yan ang ikatlong problema niya. Ang mga pagsubok na ito ay halimbawa ng haharapin niya na susubukan ang kanyang panampalataya. At ito'y mauulit sa Kapitulo 20, ang katulad na tagpo. Pagsisinungaling na hindi niya asawa si Sarah. Ngayon naman ay kay Abimelech, ang hari ng Gerar. Namagitan muli ang Diyos para iligtas si Sarah. Kaya si Abraham ay hindi pa rin natuto. Ang tanong ay, bakit ganito? Ayon sa Patriarchs and Prophets, sa panahon ng panatili niya sa Ehipto, nagbigay si Abraham ng patunay na siya ay hindi ligtas mula sa kahinaan at epekto ng tao. Kumanga tayo sa panampalataya ni Abraham nang siya'y tawagin mula sa Ur ng Caldea. Walang tanong-tanong, sumunod siya sa lugar na hindi niya
nalalaman. Bagamat ganoon, makikita natin na malayo pa ang panampalatayang ganito na makarating sa pagkatawag sa kanya na ama ng mga panampalataya. Sa paglilihim ng katotohanan, si Sarah ay kanyang misis. Ay kanyang pinagtaksilan ang kawalan ng tiwala na makadiyos na pangangalaga, isang kakulangan ng matayog na panampalataya at tapang na kadalasan at marangal na inihalimbawa sa kanyang buhay. Kaya nga siya tinawag na ama ng panampalataya sapagkat nakarating siya doon sa modelo ng pagiging matapat sa Diyos at matibay na panampalataya. Ngunit sa mga karanasang ito, makikita natin na ang panampalataya ni Abraham sa pasimula, bagamat kamangha-manghana, ay hindi pa lubos na mahalaga upang magamit siya na halimbawa at saksi sa kapangyarihan ng Diyos. Pagaman sa umpisa ay nagpamalas siya ng panampalataya sa pagsunod sa utos ng Diyos na umalis sa Ur ng Kaldeo at pumaroon sa lugar na hindi niya naalaman. At sa bandang huli ay tinawag na ama ng panampalataya ay hindi niya agad narating itong huli. Lumago ang kanyang panampalataya sa Diyos hanggang naipasiniya ang sukdulang pagsubok ng hingin siyang ialay sa isa. Ganon din tayo. Ito ay isang napakabigat na leksyon sa leksyon ito ng pagtawag ng Panginoon. Tinatawagan niya ang taong hindi sakdal. Bagamat alam niya ang buhay na panampalataya ng taong ito ay matyaga ang Panginoon. Pinagtyagaan niya ang tao. Alam niya na ang pangangailangan ng paglago sa panampalataya upang sa wakas ay maging daluyan ng kanyang pagpapala. Kaya sa ating karanasan bilang mga tinatawag na manggagawa at kapaglingkod ng Diyos, maaaring kagaya ni Abraham ay madarapa tayo. Hindi pa tayo matuto sa unang mga pagkadapa dahil sa kasalanan, kahinaan. Ngunit ang mahalaga ay ang paglago ng panampalatayang ito hanggang sa makarating tayo sa isang napakatibay ng panampalataya sa ating Panginoon. Ano pat sa pagkakataong ito ay magagamit niya tayo sa kanyang misyon sa gawain ng lubusan. Ang liwanag ng Diyos ay makikita na sa atin at magiging saksi na tayo para sa Kanya. Ang gawaing misyon ay hinding-hindi madali. Sa pagsisinungaling, sa pagiging mapandaya, lalo lamang pinahirapan ni Abraham ang mga bagay. Nakakaaliw na malaman na sa kabila ng ating mga pagkakamali, kapag kumapit tayo sa Panginoon, sa panampalataya at pagpapasakop, gaya ng ginawa ni Abraham, hindi lamang maaaring mapatawad ang ating mga pagkakamali, kasalanan at pagkukulang, kundi ang Panginoon ay maaaring gamitin pa rin tayo para sa misyon. Hindi niya mahihintay na tayo ay maging sakdal bago niya gamitin tayo sa kanyang misyon. Tatawagin niya tayo kahit na tayo ay may hina sapagkat alam niya ang kanyang gagawin. Idadaan niya tayo sa mga pagsubok na unti-unti madidevelop natin ang panampalataya sa Kanya habang tayo ay naglilingkod na sa Kanyang tinawag na gawain para sa atin.
Ito ang malaking leksyon para sa akin ng pagkakatawag ng Diyos. Pangatlong pagkakahati, mga prinsipyo sa likod ng panawagan ng Diyos. Mga Gawa 1:8. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Nakita natin sa karanasan ni Abraham na hindi kinakailangang maging sakdal para makatugon sa panawagan ng paglilingkod ng Diyos. Sapagkat ang kailangan natin ay hindi ang ating sariling kabutihan para magpaglingkod. Hindi sa ating dunong, sa ating kapangyarihan, sa ating nalalaman, sa anumang meron tayo, kundi sa pamagitan ng banal na Espiritu. Kaya nga, matapos na kausapin sila ng Panginoon at iniwan sila, ang instruction niya ay manatili sila at hintayin ang pangakong banal na Espiritu. At yan nga ang Pentecostes. Pero pansin natin, bagamat tinanggap na nila ang kapangyarihan na maging saksi, natili silang may mga kahinaan. Hindi nagpabanal sa kanila ang kapangyarihan ng pagsaksi, kundi ito ang nagbigay sa kanya ng tapang upang magsalita sa mga tao tungkol sa kanilang Mesyas. Kinakailangan natin ng banal na Espiritu sapagkat hindi lamang kapangyarihan para magsaksi ang ating tatanggapin. Kung hindi kapangyarihan din upang mabago ang ating panampalataya sa Diyos, pagtibayin ito, maging tapat sa Kanya, patuloy na sinusuko ang ating buhay sa Diyos. Ang magpasimula kung saan ka, yan ang prinsipyo sa talata sa Gawa 1:8. Ito ang prinsipyong inilagay ni Jesus na nagpapakita sa atin kung paano kailangan nating kumilos na gaya ng mga alagad na may mabuting balita upang ibahagi sa iba. Ang pagbabahagi ng katotohanan ay hindi tungkol sa pagkumbinsi sa iba kung gaano sila kamali, kundi tungkol sa pagbabahagi kay Kristo gaya ng pagkakalarawan sa mga mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14:6 hanggang 12. Kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem. Kailangan nilang maging kanyang mga saksi. Una, sa dakong kanyang inilagay tayo sa umpisa at upang maging kanyang mga saksi sa mga taong pinakamalapit sa atin. Iyon ang kahulugan ng Jerusalem, kung saan sila unang nakatira. Ang pasimula ng pagsaksi ay para sa mga taong pinakamalapit sa atin kung saan tayo nakatira. Maaaring ito'y malapit na pamilya o pinakamalawak na pamilya, extended family, kapatiran sa loob ng iglesia, kamanggagawa sa loob ng pinaglilingkurang anak buhay, kapitbahay, at ang komunidad. Susunod, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Muli ay nagpapatuloy si Jesus. Nagpapatunay siya ng realidad na ang pagsaksi ay kasangkot ang pagtawid sa mga hangganang kultural. Maaari tayong tawaging lumipat sa ibang dako upang tumulong na abutin ang ibang sosyal, etniko
at relihiyosong mga grupo. Kritikal ang paglabas sa ating komportabling zona at mamuhunan ng ating mga mapagkukunan sa gayong mga grupo. Kailangan din nila ang mensahe ni Jesus. Huling salita. Ang komisyon ng Ebanghelyo ay ang misyonerong karta ng kaharian ni Kristo. Ang isang karta o charter sa Ingles ay isang garantiya ng mga karapatan, kapangyarihan o pribilehyo mula sa isang autoridad o ahensya ng isang bansa. Sa ating kaso ng tinawag ng Diyos, ang garantiya ay mula sa kaharian ng ating Panginoon, mula sa hari ng kaharian iyon. Ang mga alagad ay buong sigasig na gagawa para sa mga kaluluwa. Ibinibigay sa lahat ang paanyaya ng awa. Hindi sila maghihintay para sa tao na lumapit sa kanila. Sila ay pupunta sa mga tao dala ang kanilang mga mensahe. Ang dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, minamahal, aking idadalangin na sa lahat ng mga bagay ay mapabuti ka at magkaroon ng kalusugan kung paanong nasa mabuti ring kalagayan ang iyong kaluluwa. Amen. Sumayin niyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong upang mangyari ito at makarating sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe, kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay may download mo rin mula sa aking website. Naroon din ang marami pang mga leksyon sa nakaraang higit na 10 taon. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.